Isang magandang araw po sa inyo, Lola Salome. Ako po ay lumiham sa inyong palatuntunan upang ibahagi ang aking kwento ng kababalaghan. Ako po pala si Rodrigo o Rod sa aking mga kakilala at pamilya. Isa po akong takatakboy o yung nagtitinda ng sigarilyo. Kasalukuyan po akong naninirahan sa isang bangketa malapit sa tulay dito sa Paco, Maynila. Meron po akong asawa at 3 anak, pero ang kasama ko lang ay yung 2. Simula kasi naglayas ang aking panganay, ay hindi ko pa ito muling nakikita. Sa mahigit 2 dekada ko na dito sa bangketa, marami na po akong nakilala at nakasalamuhang tao. May mga mabubuti, may mga pasaway at meron ding mahiwaga. Pero ang kwento ko po ngayon ay iikot sa isang pambihirang lalaki. Hindi ko po alam ang tunay niyang pangalan o pagkakakilanlan. Pero ang tawag po sa kanya dito sa aming lugar ay Chingchong Chingchang. Isa po siyang lalaki na nasa tansya namin ay 50 mahigit na ang anyos. Walang asawa, walang anak, at tanging ang kapatid niya ang lumilingap sa kanya. Nabibihira naman siyang makasama dahil nagtatrabaho ito at may pamilya. Meron po kasing Down syndrome itong si Chingchong. Sa madaling salita ay may problema sa pag-iisip o mentalidad. Ayon sa tsismisan, tinawag siyang Chingchong Chingchang dahil mukha raw itong inchik at ito na ang naging bansag sa kanya simula noon. Wala rin siyang ibang salitang kayang banggitin kundi Chingchong Chingchang. Madalas ako sa kalye, kaya parati kong nakikita si Chingchong kapag gumagala siya at nakikipagkulitan sa mga driver at dumadaan sa kalsada. Ilang beses ko na rin siyang hinatak pa uwi dahil nagtutungo ito sa gilid ng ilog upang manguha ng basura. Ilang beses na kasi siyang muntik ng malunod doon. Kung tutuusin, mabait naman itong si Chingchong. May kakulitan pero hindi naman nananakit. Meron lang talagang ibang tao na walang magawa kundi pagtripan siya. Nariyan yung lolokohin siya na bibigyan ng pera para pagsayawin ng hubot-hubad. Nariyan yung utusan at papangakuan ng pera pero hindi naman ibibigay. Medyo utu-utu rin kasi itong si Chingchong, kaya madali siyang napapasunod lalo na kapag sinabi mong bibigyan mo ito ng pera kapalit ng inuutos mo. Ilang beses na siyang ipinadampot ng DSWD dati pero tumatakas siya. Bumabalik dito sa tulay kung saan ito na ang naging tahanan niya ng napakatagal. Minsan napagtripan nga itong si Chingchong ng isang lalaking siga at lasenggero dito sa amin. Pinipilit nilang painumin ng alak si Chingchong pero tumatanggi ito at tinabig pa ang mesa ng alak na siya namang ikinagalit ng mga nagiinuman. Binugbog nila si Chingchong hanggang nawalan ito ng malay. Ilan sa mga kapitbahay namin ang nagtakbo sa kanya sa ospital, kaya ito nabuhay pa. Ilang araw pagkatapos noon, nakalabas na sa ospital si Chingchong na parang walang nangyari. Pero ang bumugbog sa kanya ay natagpo ang patay sa may ilog. Gula-gulanit ang tiyan at nakalabas ang mga lamang loob. Nawawala ang puso at atay at dinukot ang parehong mata. Hinala ng mga pulis ay may matinding galit ang gumawa nito sa biktima. Kilala kasing siga at basag ulo ang taong iyon at talagang karumal-dumal ang sinapit niyang pagkamatay. Isang beses naman nasangkot sa isang insidente itong si Chingchong at nasagi ang side mirror ng isang
nakaparadang sasakyan malapit sa tulay. Mamahali ng kotse, kaya noong inabutan ng may-ari si Ching Chong, napilit inaayos ang kanyang nasira. Nagalit ito at sinaktan siya, dinuraan, minura at pinagsisipa at sinampal. Inaawat na siya ng mga tao pero hindi ito mapigil. Kinawawa na naman si Ching Chong. Ginamot na lang namin siya dahil ayaw na niyang magpadala sa ospital. 5 araw pagkatapos noon, nabalitaan namin na nakita ang bangkay ng nang-api kay Ching Chong na nakasabit sa tore ng abandonadong simbahan. Wala na itong mga lamang loob, putol ang 2 braso at halos mapipigtal na ang leeg sa matinding pinsala. Hindi rin malaman kung sino ang gumawa nito. Sa mga krimeng sunod-sunod na nangyayari sa aming lugar, naging mahigpit ang mga taga-barangay at nagsagawa ng curfew. Nagtatag rin sila ng mga checkpoint sa magkabilang dulo ng entrada dito sa aming lugar. Naapektuhan ng hanap buhay ko noon dahil bibihira ang dumadaan na sasakyan dito sa amin. Pati mga parokyano kong binatilyo ay hindi na bumibili ng yosi kapag gabi. Nahirapan ako pero wala kaming magagawa kundi sumunod. Sa nagdaang gabi, imbes na maging kampante, lalo kaming nangamba ng aking pamilya. Lalo na at sa bangketa kami natutulog. Isang beses, nakita ko si Ching Chong na naglalakad sa kalaliman ng gabi. Tumambay sa gilid ng ilog kung saan palagi niya itong tinatambayan. Nilapitan ko ito at sinabing umuwi na at baka makita pa siya ng matanod at sitahin. Pero sumenyas ito na naiinitan siya sa kanyang bahay. Pilit ko man siyang hilahin pinapalo niya lang ang aking kamay. Hanggang sa tinawag na ako ng asawa ko at pinapapasok na sa bahay. Ilang saglit pa, nakita kong nilapitan na ng mga tanod si Ching Chong at pinapabalik ito sa kanyang tahanan. Pero nagmamatigas pa siya at nagdadabog sa gilid ng kalsada. Hanggang sa isang tanod na ang hindi nakapagtimpi at pinukpok sa ulo ng pamalo si Ching Chong. Agad namang umiyak at tumakbo pauwi ang pobreng tambay. Sa pag-alis ni Ching Chong, nagtatawanan pa ang mga tanod na sumita sa kanya, lalo na ang namalo sa ulo. Dumaan pa nga sila sa bahay namin, kaya kitang-kita ko ang kanilang pagmumuka. Sabay sita sa akin na bakit ako tumitingin sa kanila. Napakayayabang nitong mga tanod na ito at sana mapahama kayo, ang bulong ko sa aking sarili. At 3 gabi pagkatapos noon, nangyari ang aking pinagdarasal. Nakita ang 3 tanod na nakabitin sa isang malaking puno na binalatan at binukot ang puso. Kinumpirma ito ng aming chairman na nagpapaalala na mag-ingat sa lugar. Napaisip ako, sa tuwing maagrabyado o magugulpi itong si Ching Chong, may bumabawi para sa kanya. Gaano ba katindi ang hatak nitong taong ito na protektado siya sa lahat ng oras? Lahat kasi ng mga taong napaslang ang mga umapi kay Ching Chong. Gusto kong usisain ang pagkatao niya, nang sa gayon ay mabigyan din ng kasagutan kung sino ang gumagawa ng krimen. Isang gabi, napagbintangang nagnakaw ng grocery items itong si Ching Chong at binugbog siya ng isang lalaking doon nagtatrabaho sa tindahan. Dinala sila pareho sa barangay hall at napag-alaman na nagkamali lamang sila. Sa puntong iyon babantayan ko ang susunod na ikikilos ni Ching Chong sa mga susunod na araw. Kapag araw madalas ko siyang makita sa tabi ng tulay. Kung hindi tulog ay nakatambay lang. Pero sa pagsapit ng gabi, doon siya mas gumagala. Sa sumunod na gabi, sinundan ko si Ching Chong kung saan-saan ako napadpad
Bilang investigador ng taong ito, nagtungo siya sa pinakamalayong bahagi ng ilog kung saan malapit na ito sa dump site at bibihira ang tao lalo na kapag gabi. Natuntun ko ang isang abandonadong bahay na may malaking puno sa harapan. Tumuloy lang ito sa tabi ng puno at doon na natili. Dito niya siguro iintayin ang taong pumapatay para sa kanya. Pero may ilang minuto na siya doon ay wala pa rin dumarating na ibang tao. Hanggang nahawi ang ulap at lumabas ang bilog na buwan. Sa pagtama ng liwanag ng buwan kay Ching Chong ay umarte ito na para bang nasasaktan at unti-unting napaluhod sa lupa. Sa puntong iyon nahati ang katawan niya sabay ang pagtubo ng malalaking pakpak sa kanyang likuran. At ilang saglit pa, ang inosenteng itsura ni Ching Chong ay naging isang mabangis na aswang na biglang lumipad sa itaas ng puno at naglaho sa aking paningin. Agad akong umuwi sa bahay at kinuwento ito sa aking asawa. Siya man ay hindi makapaniwala. Ilang saglit pa, nagkagulo ang mga tao sa paligid. Natagpuan daw ang isang lalaking pugot ang ulo at nakasabit sa poste ng kuryente. Nakalaylay ang mga lamang loob nito at nawawala rin ang isang binti. Kumpirmado, ito nga yung trabahador sa grocery na bumugbog kay Ching Chong. Sa mga sumunod pang araw, tuwing may makakaalitan si Ching Chong Ching Chang ay may mamamatay. Kaya nagpasya kaming mag-asawa na umalis na muna sa bangketang tinitirhan namin sa Paco. Huling balita ko ay sinundo na si Ching Chong ng kanyang kapatid at pinauwi na ito sa Visayas. Ang tunay niya palang pangalan ay Benson.